Samantala, sinibak ng Philippine National Police ang hepe ng Ormoc City Police habang patuloy ang investigasyon sa pamamaril na ikinasugat ni Alvera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nirelieve na si Police Colonel Reydante Ariza dahil nakonsidera ang 7 polis na nakabase sa Ormoc bilang persons of interest sa krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng PNP ang 7. Itinalaga naman si Police Colonel Dennis Jose Liavore bilang officer in charge. Si Espinosa ay nabaril sa kanang balikat ng hindi kilalang assailant nitong Huwebes ng hapon habang dumadalo sa kampanya. 7 tauhan ng Ormoc City Police ang itinuturing ngayong persons of interest sa pamamaril kay Roland Kerwin Espinosa na tumatakbo bilang mayor ng Alvera Leyte. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon na sniper ang bumaril kay Espinosa na ikinasugat ng 2 iba pa. Magpapalita si Mar Gabriel. Pasado alas 4 ng barilin sa gitna ng kampanya sa barangay Tinagaan sa Alvera Leyte ang self-confessed drug lord na si Roland Kerwin Espinosa na tumatakbo bilang alkalde ng Alvera. Sugatan si Kerwin na nagtamo ng tama ng bala sa kanang dibdib. Tumagos ang bala at tumama naman sa kanyang kapatid na si Mariel na tumatakbo bilang vice mayor at isa pang minor de edad na residente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na sniper ang nasa likod ng pamamaril. Taliwas ito sa naunang report na nagtago sa kisame ng stage ang gunman. Ang tinitingnan natin, sir, kasi doon sa mismong area kung saan nangyari ay wala namang lumapit sa kanya para barilin siya. So, tinitingnan natin is possibly, so whether sniper ba siya or hindi, kasi medyo malayo yung posibleng pinagpwestuhan. So, tinitingnan natin ngayon kung meron bang may sniper po dito. Pagkatapos ng pamamaril, isang SUV daw ang mabilis na umalis sa lugar na pinaniniwala ang sinakyan ng gunman. Sinundan nila ang mga pulis hanggang pumasok sa isang compound kung saan inabutan nila ang 7 tauhan ng Ormoc City Police na pawang mga nakasibilyan. Agad na inaresto ang mga pulis na itinuturing ngayong persons of interest, kabilang na ang 2 opisyal at 5 non-commissioned officer. Nabawi sa kanila ang 6 na Armalite at 7 9mm pistol na isinasailalim na sa ballistic examination. Sasailalim naman sa gunpowder test sa mga naarestong pulis. Meron po ngayon na under custody po na 7 pulis po at iniimbestigahan whether or not may kinalaman po sila dito sa nangyaring pamamaril po. Kausap ko po mismo si Chief PNP at sinasabi niya na kung meron mang involved na pulis dito ay pananagutin niya at hindi niya ito tolerate. At hindi niya papayagan na ang mga pulis na ito ay ma-involve sa ganitong klaseng activities, much more magpagamit kanino man para i-advance yung kanilang personal o political na interest. Sa ngayon, nakalabas na sa ospital si Kerwin na agad humarap sa isang press conference. Ayon sa kanya, walang ibang dahilan sa pamamaril kundi ang politika. Klarong-klaro na political ito. Kasi dito ang tumakbo na mayor din sa Alvera ay bilas ni Richard Gomez at ni Lucy Torres. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila ang mga posibleng anggulo sa krimen kasama na ang mga aligasyon ni Kerwin. Inaalam din nila ang koneksyon nito sa mga pulis Ormoc na kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon. Isa yun, sir, sa kailangan nating ma-establish anong ginagawa ng mga pulis na ito ng Ormoc doon sa Alvera Leyte po. So they have a lot of explaining to do. Samantala, kasunod ng insidente, ipinag-utos ng Police Regional Office 8 ang pag-alis sa pwesto sa hepe ng Ormoc City Police na si Police Colonel Reydante Ariza na pinalitan sa pwesto ni Police Colonel Dennis Liavore. Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.